Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalani sa mga kabisyo. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo. Hindi ako sanay na wala tayong salamin. Grabe no, malalaman mo talaga yung popularity ng isang kanta kapag may isang word ka lang na sinabi, sabay yun ang kakantahin. May recall agad, isang word lang naman yun napakinggan, no? Sa radyo po, malalaman mong yung kanta ay sisika talaga ng bongga. Hindi lang sa radyo maski TV, pansinin po ninyo, yung mga jingles na sumisikat o kaya kung ano man, maski mga commercial na may pakanta, kapag ka ito po ay nakakanta ng bata. Kapag ka ang bata nakakanta niya to, tapos paulit-ulit, kaya niyang kantahin. Correct. Ibig sabihin, effective. Ibig sabihin, pasok sa banga. Yes, may potential, di ba? Yes. Pero kung to think of it, di ba yung mga bata, parang mas madali nga talaga sila maka-absorb ng mga kanta. Tayo nga, tatanda na natin. Tingnan mo, ikaw, college ka na, di ba? Kailan mo na-absorb yung lesson mo? Di ba hindi? Never. Charot. Pero yung bata, mabilis kasi ang mga bata ay parang sponge. Dance steps, lyrics ng kanta na absorb agad nila. Correct. So yun yung gauge. So kapag ka sinabi yung bakit tayo walang salamin? Diba tema? Basic, sabay kami ni partner. Salamin. Ganon. So ibig sabihin effective talaga ang mga pasok talaga sa mga songs ng Bini. Oo nga, bakit wala tayong monitor, Kuya Yo? Ha? Hayaan mo na. Natatakot ako baka lumabas yung mga buhok ko sa ilong Malago na kasi sila. Pine-prevent ko kasi. Okay lang yan. Hindi naman lahat nanonood ng Facebook Live. Yung iba sa TikTok. Yung iba sa TikTok. So hindi makikita yung mga buhok mo sa ilong, hindi kita sa TikTok Live. Sa Facebook lang. Kaya mo na. Charot. Kaya mapapansin mo, medyo tinatago ko ng konti. Diba? Ganyan ganon. Kasi ganyan, lumalabas-labas na yung mga nyuhok sa ilong. Mabuhok. Minsan nga, hindi mo lang napansin, tinago ko talaga. May lumabas na bilog dyan. Talaga ba? Sa bagay, sanay na kasi ako. Kinain ko na lang minsan para kunyari, lumunok ako. Sanay na ako sa'yo. So, kahit naman makita ko, parang wala naman bago. Ay, wala na naman siyang breakfast. Tinira na naman yung kulangot. Charot. Kakadire, pasentabi mo sa... Bata ka nga, kumakain ka ng sipon mo Ay, hindi Di ba kumakain ka rin ng dulo ng unan? Oo, yun. Kumakadiri sa sipon pero hindi Oy, pero may mga kanya-kanyang mannerism Ako na-realize ko ang isa sa mga hindi na nawala na mannerism is yung pagkikiskis ng dalawang paa. Ay, talaga? So usually kapag kalimbawa nasa sasakyan o kaya nakaupo, yun yung na-realize ko na na ginagawa ko, kinikis-kis ko yung dalawang paa. Meron akong mga kilala. Kanino? Ha? Well, depends. Kung may potensyal. Kung may potensyal yung katabi, di doon ko ikikis-kis. Diba? Kiss-kiss is life. Ay, magastang mukha nito, pwede sa kanya. Pwede. Diba? Di kasi may mga iba. Meron akong mga kakilala partner. Ang kinikis-kis nila yung paa nila sa kulambo. Sa kulambo. Yes, may mga kamag-anak ako na gano'n na trip nila, nakakalma sila sa gano'n. Okay. Kanya-kanyang mga mannerism. So kung ikaw lumulunok ka ng kulangot, 'di ba? Sumisip-sip ka ng dulo ng unan, 'di ba? Naiintindihan namin 'yon. Oo, walang judgment. Kanya-kanya talaga. Yung kapatid ko partner, si Che, yung kapatid kong babae. Meron siyang wala, pero meron siyang punda na ang tawag sa punda niya, may pangalan na yung punda niya, Ninin. Kulay green siya partner, na ang nipis-nipis na niya. Parang nung araw malamig siya sa balat kasi parang satin, yung parang gano'n, parang silk. Ganon. Tapos pero ngayon, ang dami niya niyang butas, ang dami niya rin niyang tahi, ganon. Pero kahit saan man siya
mapunta, dinadala niya yung punda. Kasi yung punda na yun, mga kaibigan, na 9 months old pa lang po siya, punda niya na. Oo. Ganon. Hindi naman 9 months, pero parang... hindi, pero bata pa talaga siya. Ilang taon na yung kapatid ko? 40. May ganun talaga. Oo, na hanggang ngayon, si Ninin, yung kanyang punda, talagang kasama niya sa pagtulog. So, magbabago man ang mga unan, ninipis man ang mga unan, pero ang punda niya, 'di ba, ay nananatiling matibay. Ganon. Totoo, may kanya-kanya talaga tayong parang weird na mannerism. Ako talaga dati, ang ginagawa ko, hindi ko alam kung bakit natutulog ako na yung ilalim kamay ko nasa ilalim ng nakaganon. Sa ilalim ng puwet ng katabi ko. Wala rin judgment. 'Di ba yun naman ang sabi natin, di ka namin i-judge. Kung gusto mo may katabi kang puwet, bahala ka sa buhay mo. Ganon na. Di gusto ko nasa ilalim siya ng unan. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman weird yun. Ginagawa ko rin yun ako, nakaganon. Contortionist ka. Contortionist. Nakapaling yung kamay mo. Yung parang pag may nakakita sa'yo, parang nahihirapan. Parang na-stroke ba siya? Oo, hindi ba masakit yan? Oo. Parang hindi ba mga ngalay yan? Hindi ko alam, komportable ako. Tapos natutulog din ako, nahawa ko yung alak-alakan ko. Okay. Sabagay. Hindi ko alam, relaxing para sa akin. Paghawa ko yung alak-alakan at tama, alak-alakan. Tsaka yung sakong. Uncle. Oo, uncle. Oo. Ano ba? Ante. Kainis. Pasensya na po, pa-Friday na po kasi. Ganun ito na po ang mga jokes na mga pa-Friday na. Intindihin nyo na lang. Si uncle. Huwag nyo rin kaming husgahan. So kung hawak mong kabila mong uncle, sa kanan is ante. Oo, ganon. Yun, may mga ganon. So nakakatulog ka. Mannerism ko yun. So ang dami naman nangyari sa kamay mo. So isang kamay nasa ilalim ng unan na nakapaling, tapos yung kabilang kamay nakahawak sa alak-alakan or sa ankle. Sa ankle, oo. Nakakatawa ka naman panoodin. Parang nakakatakot. Hindi normal na posisyon ng taong natutulog. Oo, parang ito yung mga tipong yung nananakot. Ganon yung posisyon ng mga nananakot, tapos lalapitan ka ng ganon, di ba? Parang yun nga, ganon. Parang pa-zombie. Oo, pa-zombie, ganon. Oo, pero doon ka nakakatulog judge ka ba namin? Di ba? Pipilitin ka ba namin tuwid matulog? Wala namang tama o maling pagtulog. Basta ang mahalaga, nakakahinga ka na maayos. Di ba? Ikaw nga, nakita ko nakasuksok yung isang mong kamay sa loob ng panty mo. Ikaw ba yun? Hindi ako yun. Iba yun, partner. Iba yun. Yan yung pinapanood mo. Ay, hindi. Ikaw yung nakita ko. Baka kamukha ko lang. Porque kailong ko ako agad. Pero iba mannerism nila yun. Susok talaga yung kamay nila sa loob ng underwear nila. May ganun. Di ba? Although hindi siya magandang tingnan, di ba? At wag naman sana. Kaya pag nakatulog ka sa ibang bahay. Oo, ganun. May mga ganyan talaga. Merong mga ibang mga tao na kahit adult na sila, umiihi pa sila sa mga kama. O hindi sila makatulog kapag kama ang natutulugan nila, papag lang. May mga ganon. Yung hindi sila, pagkaalam nila na yung meron akong kalalang ganon pag kama, hindi siya na talaga nakakatulog pag mataas. Okay. Hindi naman masyado mataas. Regular lang naman yung height. As in, regular bed. Hindi siya nakakatulog doon. Kasi feeling niya, malulunod siya. So, kailangan nandun siya sa baba. May ganon. May ganon siya. Gusto niya yung nakikita yung ilalim ng kama. Alam mo ba? Mas nakakatulog siya. Nakakalma siya sa ganon. Ang dami mo talaga mag-discover sa isang tao, no? Pag nakasama mo siya. Minsan nakala mo pag kunyari office mate mo, perfectly normal. Yan, diba? Ang ganda manamit. Talaga pag nag-makeup, plakadong-plakado. Pero pag uwi sa bahay, ang weird ng galawan. Totoo, may mga ganon. May kakilala kong ganyan. Ayaw matulog sa kama. Ganyan yung bukod sa akong friend na gano'n kasi nalulunod siya. Nalulunod siya sa regular na kama. So, dapat doon siya sa papag. May mga kanya tayong weirdness. I'm sure kung kayo nakikinig ngayon o nanonood sa amin napaisip ka, ano kaya yung weird na galawang ko din kapag... Hindi mo alam na weird ka, pero pag nalaman ng ibang tao, bakit gano'n ka matulog? Bakit hawak mo yung alak-alakan mo? Correct. Ano meron, di ba? Pero para sa'yo, komportable ka doon at nakasanayan na. Oo. So, meron naman ako isang kakilala. Ganyan-ganyan yung description mo, partner. Maganda. Laging plakado yung
makeup. Talagang hindi mo makita kahit minsan na hindi naging pantay yung kilay. Alam mo yun talagang ang ayos-ayos ganun. Pero wag ka partner, nireklamo sa akin nung sabi niya ikwento ko. May daw ako, meron daw ako lisensya kwento sa ere kasi nagulat yung kanyang asawa. Ang nagkwento sa akin yung asawa, yung friend ko yung babae. So yung mister yung nagkwento, sabi niya, alam mo naloka ako. Sabi niya, naloka talaga yung term niya. Kasi naloka ako dyan sa kaibigan mo. Ang pustura lagi, ang ayos-ayos lagi, pero wag kapag sa loob ng bahay, ang kanyang mannerism is nagkukot-kot ng kilikili. Okay. Tapos binibilog-bilog yung nakukuha. Yung Baka plakado yung makeup, pero ang daming blackhead sa kilikili. Ay, libag, ano yung binibilog-bilog mo dyan, girl? Ano yung kuto yun? Ito naman, no judgment. Ikaw nga, nagkakuto rin. Sa bagay. Siya nga lang, sa kilikili, umabot yung kuto. Sa bagay, no judgment. Yun naman yun di ba? Natatawa lang tayo, pero wag natin i-judge. Pero mannerism niya talaga. Kaya, kanya-kanya. Parang gano'n na parang, talaga ba? Hindi kita sa postura niya. Totoo yun Tingnan mo yung mga classmates natin nung elementary. Ako meron akong classmate talaga. Lagi siya may dalang unan din, tapos sinisip-sip niya. Pag break time, sinisip-sip niya. Sabi namin, yung dulo. Natatawa talaga kami sa bakit sinisip-sip mo yung unan mo? Anong lasa? Patikim nga. Mas weird pala. Mas weird pala yung classmates. Mas malala pala. Nakakalurky. Totoo yan. Lagi siya may baong unan, tapos sinisip-sip niya yung dulo ng unan. Sabi na, bakit kaya? Anong meron sa unan? Halimbawa, yung mga ibang mga tao na parang lahat ng pagkain kailangan merong ketchup. Oo, pwede. Oo, parang saging, may ketchup. Ganun, lahat. Totoo. Lahat merong sandwich na peanut butter, may ketchup. Oo, ganun. Basta lahat may ketchup. Kaya nga madali siya regaluhan pag Pasko. Diba? Ketchup lang sapat na. Kung araw-araw ka ba naman, kaya sa isang linggo, ilang beses ka pumupunta sa fast food. Meron nung minsan talaga, ang dami naming sachet na naibigay sa kanya. Yung kaligayahan niya, wagas nilibre niya kami. Ganun. Ganun yung kaadikan niya sa ketchup. Diba na parang kami, saging, may ketchup. Melon, may ketchup. Ano ba? Buko, may ketchup. Gusto niya ganon. May talaga tayo, no? May kawirduhan tayong taglay mga kabisyo na hindi natin alam kung saan ang galing or kung ano yung bakit tayo naging ganon. Pero again, kung wala ka naman tinatapakang ibang tao dyan sa sino ba sa naman ganap kami? Sino ba naman kami para magreklamo dyan sa trip mo? Ako nga, meron akong kakilala pag talaga gumagamit siya ng bowl, lagi naka frog seat lagi. Ayaw niyang umupo doon sa kahit saan siya pumunta. Bakit bagay siya sa Malaysia. Malaysian ka ba? Correct. Bagay siya sa Malaysia. Alam mo, iniisip ko pa nga lang party eksena sa Malaysia. Una sa lahat yung bukang-buka. Parang nakakakabag, no? Nakakabag. Papasok talaga Totoo. Yung bukang-buka. Parang hindi, tsaka, di ba, sa Malaysia po kasi, yung parang sinaunang panahon, 'di ba gano'n? Hindi sa Pilipinas sumabot din yung mga ganong kasillas kung tawagin, kasillas. Na noon hindi naman elevated ang mga toilet bowl. Nasa babalan talaga sila na pag nadulas ka, alam mo yun. Sorry, pasintabi sa mga kumakain. Si Ring Iricano. Diba? Kumalat pa. Kasi nawala ka sa posisyon. Dahil dami mo trabaho ngayon. Totoo! Yung gano'n, hindi lang yun partner. Ano ba yung term dati? Bultokachi? Ano naman yan? Bultokachi ba yun? Bultokachi. Yung kapag ka bulto-bulto. Hindi, di ba? Pluk! Tapos may tatalsik na tubig. Bultokachi yata yung tawag. Parang ganon. So kung doon ka sa yung frog style, yung sinasabi mo yung parang di ba? Kuha ng anis mo lahat ng tubig. Kaya galing na nga doon yung kemerot. Hanggang diba? singit mo umabot, Sa true. Parang ang hirap maghugas. Tsaka parang ang hirap maghugas. Tsaka ang hirap nun. Ako nung maliit ako, gigawain ko yun. Pero nag-try ako nung malaki na lumilinsad talaga yung dumudulas talaga siya. Pero yun nga, again, for example, Malaysians, they don't have a problem with that. Ganon talaga sila. Tsaka hindi, totoo, pag luminsad talaga, pansin nyo po, eto ako na yung judgmental. Pag nakapasok ako ng bahay, natipak po yung bowl, alam ko na ang ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin? Lahat ng mga tao doon, mabibigat. Pumupupo na naka-frog seat. Kasi lahat ng weight ng katawan mo nandun . Pagtipak yung gilid ng bowl nila, toilet bowl.
Basic, ganon. Ganon yung ano. Gina-judge mo na lahat. Ganon yung gawain. Kasi pag uupo ka, hindi naman matitipak yun eh. Diba? Paano kung alam mo, talagang yung buong pagkatao niya matigas mula mukha hanggang puwet. Iba na yun. Iba na yun. So, kanya-kanya. Correct. Kanya-kanya talaga. Basta sa madaling salita, huwag ka rin masyadong salaula na uncomfortable na ibang tao. Diba? Ganun. Yan lang. Kanya-kanya trip. No judgment sa madaling salita. Diba? Kanya-kanya po tayong trip, mga kabisyo. You may find it weird, pero hayaan mo. Kanya-kanya din correct, naman. Comfortable ka naman sa ganun. O siya, exit na po kami. Mamaya tayo ulit banding-bandingan. Kwento na mahiwagang Bornay. Muli ako pang inyong kumikinangina na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Paghihintay sa taong di ka kayang mahalin. Ay katumbas na paghihintay na tumamis ang asin. Yung sa Malaysia talaga eh. 'Di ba nung pumunta tayo, yung mga toilet nila, partner, may drawing naman yung sa labas eh. Na parang ito, na ito yung nasa baba, ganun. Nakakagulat doon, kunyari hindi mo na-lock yung mga chances na hindi mo na-lock yung pinto, tapos pagbukas ng pinto, nakabukang kang. Bukang-buka tayo. Parang kitang-kita talaga siya. Hello world ito, ganun yung eksena. Compared pag nakaupo ka, may magbukas man ng pinto, nakaupo ka lang, covered. Pwede mo pang matakpan eh, di ba? Ganun ang eksena. Kaloka. O siya, kalurky yung mga ganyan. Di parang culture. Di ba? Iba't ibang kultura. Yung merong kultura na yung naglalagay sila sa leeg nila ng sandamukal na parang steel na tawag to? Pampahaba ng leeg. Pampahaba ng leeg na parang ba't yung pinahirapan yung sarili nyo? Pero pag mas mataas pala yung posisyon, mas madaming rings sa leeg. Ay, ganun. Mas maganda. Mas powerful. Correct. Ganon. Diba? Kanya-kanya talaga ng trip. Yung mga fixed marriages. Sa pa yun. Para sa atin, parang, bakit ganon? Okay, ang bata pa nila. Pero kultura nila, doon sila nasanay, doon yung paniniwala correct, nila. Like one time partner, yung nag-trending na photo ng isang monk na kinikiss niya yung isang lalaki, monk na lalaki, tapos kinikiss niya yung batang lalaki, nakalabas yung dila, or kinikiss or nakalabas yung dila, parang ganon. Basta may dila na involved, parang ganon. Na syempre tayo, parang hindi talaga siya tama. Tapos yung explanation ng iba, sa religion nila, it's a sign of parang it's a sign of something. Na para sa atin, talaga ba? Cringe, di ba? Parang, di ba? Pero para sa iba, okay, lang pala. Normal sa kanila. May ganun. Yun. Anyways, basta, yun lang. Kanya-kanya na talagang weirdness, kanya-kanya ka mang kultura, so kanya-kanyang paraan ng pagrespeto. Tama. Basta wala kang tinatapakang tao. Yes, that's true. Basta komportable pa rin yung mga tao sa paligid mo, sa galawan mo. Okay, dogs? Bye, everybody! See you later! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!